What is up mga chong? This is Kuya Jerps and welcome na naman sa aking video, First video ni Kuya Jerps for 2026. Ang daming nangyari for 2025 and ngayon 2026 dapat prepared na tayo. Pag-uusapan natin ngayon is about pera. Pera na naman, yan ang unang topic na laging naiisip ni Kuya Jerps. Kasi 99% of our problems will be solved kung marami tayong salapi. Tuturuan ko kayo sa video na to kung paano maging mayaman. Hindi naman lang mayaman. Pero sabay-sabay tayo papunta doon on our way to retirement. Hopefully, ma-achieve natin yung peace of mind, no? Lalo na sa mga nag-current dyan, kung hindi mo pa alam ang ibig sabihin ng 401k, 403b, Roth IRA, or traditional Roth. Nasa work ka, dami mong pinagtatanungan, walang may matinong sagot. Huwag kang mag-alala dahil nandyan na si Kuya Jerps and tuturuan ko kayo. Basic lang at tara, samahan nyo ako. Sa mga chong, self-reflection muna tayo ngayon, Tanungin muna natin yung sarili natin, what if merong life-changing event na mangyari and hindi na tayo maka-work? Kaya ba natin i-sustain yung sarili natin within the next few months or years? Meron ba tayong emergency fund para dyan? Sino na magbabayad nung niloan natin na sasakyan, mga pampaaral kay Junjun, kay Junior, tapos sa housing, or kung kumuha ka ng bahay, sino na magbabayad niyan? Hanggang kailan mo rin ba gusto magtrabaho? 60 years old, 70 or 80 years old? Gusto mo ba nagtatrabaho ka pa rin? Kasi ako ayoko. Gusto ko 60 years old mga chong, retire na ako. Meron pa akong lakas dyan. Tapos, ano na ang magiging buhay ko kung wala na akong sweldo? Pwede nyo kasing sabihin na, bata pa naman ako. Bakit retirement kagad ang nasa utak nito ni Kuya Jerps? Mga chong, habang bata pa ka pa, that is the best time to invest. And guys, huling tanong na lang. Tanungin mo yung sarili mo, payapa ba yung pag-iisip mo ngayon? Meron ka bang peace of mind dahil planado ka? Or meron kang peace of mind dahil wala kang plano? Yan ang mga tanong natin, mga chong, Pwede nyo rin akong kontrahin. Sabihin nyo, huwag kayo makinig dyan kay Kuya Jerps kung ano nung pinagsasabi niyan. Puro pangungonsensya lang yan. Pero mga chong, yung mga gustong sumama kay Kuya Jerps para maging prepared, tara, samahan. Sumama ka sa akin at hawakan ang aking kamay. Okay mga chong, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Pero bago ang lahat, meron muna akong quote na gustong i-share sa inyo mula kay Sir Albert Einstein. Makinig tayo sa kanya. Ayan mga chong, sa madaling salita, in Tagalog, sabi niya, 8th wonder of the world daw ang compounding interest. Bakit? Kasi guys, patong lang ng patong yung pagdami ng pera mo and yung mga nakakaintindi daw. Sila yung may kakayahan to build wealth exponentially over time, Pag sinabi nating over time, hindi tayo tumitingin dito ng 5 years or 10 years lang, Kung bata ka pa, 20 years old, meron ka pang at least 30 to 40 years to build your wealth. Siyempre, slowly yan and gradually over time. And yung mga hindi raw nakakaintindi, sila usually yung mga nagsasuffer, negative instances, yung interest nila is pababa. Usually, baon sa utang sa credit card, baon sa utang sa loans, hindi alam kung saan kukunin. Pero dahil nakikinig tayo kay Kuya Jerps, i-guide ko kayo, Hindi ako nangangako na yayaman tayo dito. Pero, since dahil inaral nga natin, pwede tayong maging prepared sa ating retirement. Okay mga chong, 401k, 403b, traditional IRA, Roth IRA, health savings account. Ano ba yan? Ngayon mo lang narinig yan. Ngayon ko lang narinig yan, Huwag ka na mag-alala, huwag ka na mag-isip. Ako lang nag-isip para sa'yo. Unang-una, 401k, 403b. Parehas lang yan. Kung ano yung ino-offer ng employer mo, yun lang yun. 401k is for profit organization and 403b is non-profit organization. For 2026, ang maximum niyan is $24,500. And kung 50 plus ka is ang catch-up contribution is additional $8,000.
Huwag kayo muna malula mga chong. Stay still ka lang dyan, hindi pa tayo tapos. Okay, susunod is traditional IRA. Maximum contribution for 2026 is $7,500. And kung 50 plus ka na, meron ka pang additional na $1,100. Susunod naman is Roth IRA. Maximum contribution sa 2026 is $7,500. And kung 50 plus ka na, additional $1,000. Susunod naman is a health savings account. Maximum self-contribution for 2026 is $4,400. Ang family contribution is $8,750. And kung 50 plus ka na, dagdagan mo lang yan ng $1,000. Nandyan pa ba kayo mga chong? Huwag kayong malulula sa value, panimula pa lang yan, no? Baka nasa isip nyo ngayon, pusang gala, 24,000, 7,000, saan ako kukuha niyan? Baka punong kahoy na lang yung kainin ko, hindi ko kaya yan. Huwag kang mag-alala mga chong, ang sagot dyan is hindi lahat ng i-discuss natin ay kailangan mong hulugan. Ipa-prioritize natin yan isa-isa and tanungin mo muna yung sarili mo. Gusto mo na bang magbayad ng tax ngayon? Or magbayad na lang ng tax kapag kukunin mo na yung pera. Sa mga chong, bago ko pala makalimutan, kailangan muna meron tayong emergency fund bago tayo maglagay ng pera kung saan-saang mga bagay, ano? Emergency fund, yung pera na readily accessible. Pwedeng ito yung pera mo sa yung savings account, sa iyong high yield savings account na kahit anong mangyari or emergency, pwede mo siyang kunin and gastusin. Ang sabi nila, kailangan daw yung emergency fund mo is at least 3 to 6 months ng iyong monthly salary. So kung sumasweldo ka ng $2,000 to $3,000 a month net, kailangan meron kang nakapark na at least $9,000 or 3 times ng salary mo, no? Para naman sure na sure, kasi nga naman mamaya invest ka ng invest. Tapos kung mamaya mawalan ka ng apartment or nasira yung sasakyan mo, paano na? Yung pera mo nandun sa retirement. Kapag naglagay tayo ng pera sa retirement, mga chong, meron yung mga penalty kung kukunin mo ng maaga. Kaya make sure bago ka makinig muna kay Kuya Jerps, meron ka munang naitatabi na emergency fund. So ayan nga mga chong, priority muna natin yung emergency fund. Pangalawa yung 401k, 403b. Pangatlo yung Roth IRA, traditional IRA, and health savings account. Tandaan nyo mga chong, hindi lahat yan kailangan yung lagyan, no? Kung 30 plus, 40 plus, or 50 plus ka na, kailangan pinaprioritize mo na yan i-max. Pero kung hindi nga kaya ng salary natin, okay lang. Diyan naman si Kuya Jerps para i-guide kayo. And tara, i-discuss muna natin tong 401k, 403b. 401k, 403b, ito rin yung tinatawag na tax deductible account. Ano ba ibig sabihin nun? So for example, si Kuya Jerps, sumasweldo siya ng 3,000 gross dollars a month, no? So sa 3,000 na yan, dyan ako ita-tax ni Uncle Sam. Pero kapag meron kang contribution, let's say for example, $500 daw yung kaya kong ilagay, so ibabawas yan doon sa $3,000. So, mangyayari, itatax lang ako ni Uncle Sam sa $2,500. So, anong benefit nito mga chong? O, ano naman benefit niya? Ang dami nang nakakaltas, ano? So, ito mga chong, gagawin kong example yung isa kong kakilala. So, ito nga, si Kuya, ang sabi niya, nag-overtime daw siya ng 2 beses. Ang saya, paldo-paldo daw. Sa isang week, naka-overtime siya daw ng 24 hours. Guys, dito sa Amerika, kapag overtime ka na, ang sweldo mo is additional 50% per hour. And then, nung time na yun, mga chong, meron pa kaming staff incentive na additional $25 an hour. So, paldo-paldo daw. Ang laki ng ngiti ni Kuya sa kanyang bibig. Tapos, anong nangyari mga chong? Pagdating ng sweldo niya, no? Pagdating ng sweldo niya, chong, nilamon ng sistema ang kanyang sweldo. Yung isang araw na sweldo niya, ang kinita niya lang, parang 200. Oo, 300, mga ganun. Oo, sabihin natin, oo, may kinita ka nga. Pero majority, mga chong, nung kinita niya, nilamon lang ng tax.
So, kung naglagay lang sana siya ng 401k, 403b at sinagad niya yon nung month na yon, di sana solid yung napunta sa kanyang retirement and hindi man lang nilamon ni Uncle Sam yung majority ng kanyang sweldo. So, isa yan, mga chong, kapag sinabing tax-deductible account, isa yan sa mga advantage, no? So, mga chong, baka meron kayong naririnig na employer matching, i-discuss din natin yan. So, kung ang employer mo ay merong ino-offer na employer matching, guys, free money yan. Libreng pera na ibibigay na lang sa'yo. Kapag merong ganyan yung employer mo, chong, walang isip-isip yan. Huwag ka na mag-isip. Isagad mo na yung contribution mo kasi libreng pera yan no? So for this one, ang gagawin nating example ay si Kuya Jerps. Example lang to Okay mga chong, ang sweldo daw example ni Kuya Jerps ay $80,000 ang kanyang annual salary. And yung kanyang employer daw ay nagmamatch ng 50% on the first 6% ng kanyang kinocontribute and 3% automatic employer contribution. Okay mga chong, malinaw yung $4,800, yan yung example na kinontribute natin. Sa susunod naman, employer matching contribution. 50% nung 6% na yun. So remember, yung 6% natin is $4,800. So ang ima-match ni employer sa atin ay $2,400. Guys, yan yung tinatawag na free money, no? Tapos huling-huli, automatic employer contribution. 3% daw ng total salary natin, which will equal to another $2,400. Guys, total of $4,800 ang i-contribute ng employer ni Kuya Jerps. Free money, libre, isasampal na lang sa mukha niya. O ito, $4,800, kainin mo, sa'yo na yan. Guys, ayaw nyo pa ba nun? Ang ganda pakinggan, di ba? Employer matching, no? So, what if? Ang tanong, what if hindi nagmamatch ang aking employer? Sa mga chong, sa employer ko, hindi kami nagmamatch ng contribution. Kung ano yung ilagay ko, yun lang. Kasi ang ino-offer sa amin is tinatawag na pension. Kapag nakarating ako ng 5 years, 10 years, meron akong specific amount na marireceive lifetime, no? Pero mga chong, talong-talo ng employer matching ang pension. Provided, alam mo yung ginagawa mo. Alam mo kung paano and saan ilalagay yung pera mo. So, alam na natin, maximum of $24,500 for the year of 2026. Pero meron tayong additional matching contribution na $4,800. Guys, yung free money na $4,800, pwede tayong sumobra sa maximum na $24,500 for a total of $29,300 contribution on that year alone, mga chong. So mga chong, nandiyan pa ba kayo, no? Hindi pa ba kayo kinukuha ng liwanag? Huwag kayong mag-alala, hindi pa tayo tapos, no? Meron pa akong isang gagawing example kasi mahilig kayo sa numbers. So, ang gagawin ko example is my employer and alam na pala natin na yung 401k and 403b is meron na siyang sariling stock na hindi na natin siya kailangang gawin. Yung employer mo na ang nag-decide kung anong stock yun. So, for my employer, ang sa amin tinatawag na VFFVX, no? Or Vanguard Target Fund of 2055. So, guys, wag mo na komplikaduhin. Wag mo nang isipin yan. Sinabi ko lang. Pero yan yung stock nun. And aaralin natin yung progress ng stock na yun for the past 5 years. So mga chong, this is just an example. Hindi tong total accurate value, no? So assuming sinagad daw natin for 2021 to 2025, ang total na kinontribute natin is around $108,000. Tapos yung portfolio na natin pagdating ng 2025 would be around $145,000. Mga chong, nag-earn ka na ng $30,000 to $35,000, masama ba yun? Considering na wala tong matching contribution, parang ano lang to, kinompute lang natin. So mga chong, yung history din ng VFFVX, kung ito ipapakita ko sa inyo.
Tignan nyo yung year na 2022. Negative 19.2%. Puta ragis, anong nangyari? Sinearch ko mga chong. Nung 2022, nagkaroon ng stock market crash. Lahat yan apektado. So, ibig sabihin ba nun, Kuya Jerps, pwedeng maletse-letse yung pera ko? Mga chong, tignan nyo naman, 2023, 24, and 25. Puro positive. Nakabawi. Guys, overall po yan. Hindi lahat ng taon paldo-paldo tayo, no? So, isipin mo na lang, kumita ka pa rin eh. And assuming 5 years lang to, what if 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40? Mga chong. Isipin mo na lang kung magkano na lang yung pera mo nun. And 401k and 403b pa rin tayo, mga chong. So, yan yung tinatawag na employer matching and yung example na binigay lang natin. Sana magka-idea kayo, mga chong. And, yun nga sinasabi ko. Proceed na tayo sa next. Roth IRA. Ano ba tong Roth IRA na ito? Sa mga chong, Roth IRA, simpleng-simple lang yan. I-tax nyo na ako ngayon at lahat ng kikitain ng pera ko sa retirement na yan, 100% sa akin yan. Wala nang parte si Uncle Sam dyan. Sa akin yan, buong buo. Sa mga chong dito sa US, meron kasing mga major companies na nag-handle ng mga retirement fund. Merong Fidelity, Vanguard, Schwab. Pero for this video, ang gagawin kong example is Fidelity kasi dyan ako nag-open. So, sa Fidelity, ang stock niyan for usually Roth is tinatawag na FXAIX. Huwag mo na rin masyadong i-research mga chong, huwag mo nang pahirapan pa yung sarili mo. Basta yan ang stock na gagamitin natin. And dyan ko rin nilagay yung pera ko for my Roth IRA. Mga chong, FXAIX, isang stock lang yan under Fidelity. Usually, sobrang dami ng stocks na mga under sa companies na yan. Sa daan-daan. So, hindi mo na alam, no? Pero mga chong, according to everybody, to online peeps, and lahat nung pinag-researchan ko, usually, very safe to put your money in FXAIX. Hindi ganun kataas yung risk, no? Kasi meron yung risk na tinatawag when it comes to stocks. So for this one, ang gagawin nating example, yan yung stock na yan. And i-check natin yung performance from 2021 to 2025. Gawa ulit tayo ng example. Okay, mga chong, no? For 2021 and hanggang 2025, nakikita nyo yung maximum contribution per year. Remember, mga chong, wala na tong tax, hindi tulad nung 401k, 403b. And kung makikita natin dito sa 2022, na letsugas na naman ang stocks kasi nga mayroong market crash. Minus 18.1%. Pero syempre, hindi na yun mahalaga. I-compute na lang natin kung magkano yung total na pera natin. So, kung sinagad mo raw 2021 hanggang 2025, ang total na na-contribute mo sa iyong Roth IRA is $32,500 and nag-gain ka ng 11,950. Malaki ba yun? Hindi ka nalalaki yan. Okay, sige, gawin natin. Ipa-compute natin hanggang 2030 or 2040. Tignan natin kung magkano yung pera natin. Mga chong, for this video, yung example na gagawin ko, assuming na tumigil na tayo maglagay ng pera for 2025. 2025, ayaw mo na maglagay ng pera? Okay. And syempre, mga chong, hindi to accurate kasi hindi naman natin alam yung maximum contribution for 2027, 28, 29, 30. So makikita nyo mga chong, pagdating ng 2030, yung pera natin naging $71,600 at pagdating ng 2040, $186,000. Ang total na nilagay lang natin mga chong is around, magkano ba yun? Hindi ko makita. $30,000 plus. Hindi ko na makita eh. Tapos, pagdating ng 2040, naging $186,000 na mga chong. Pero, ipakompute uli natin. What if tuloy-tuloy lang nag-contribute si Kuya Jerps? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, naglalagay siya ng Roth IRA. Maximum every year, ipakompute natin. Okay mga chong, assuming na $7,000 a year ang kinocontribute natin. Pero tandaan mo for 2026 is 7,500 na yan. Nag-iiba yan every year. So, i-compute na natin, no?
So, ang total daw na nilagay natin pagdating ng 2030 is $79,450. Pero dahil nga nag-earn siya, magiging $116,000 na. And pagdating ng 2040, ang total na nilagay nating pera is $149,500. Pero based nga sa estimated na result or performance ng FXAIX, ang estimated natin magiging 400 kyaw. OMG! Pambayad na ba yan ng bahay, mga chong? Pambayad din ng bahay! $400,000. So mga chong, yung $150,000 na hulog mo, naging 420K. 2040, retired pa ba ako nun? Hindi pa ako retired ng mga chong. Tandaan nyo, retirement is 59 and a half years old. What if magkano na yung value niyan pagdating ng 2050 or 2055? So assuming guys na Roth IRA to, walang tax. So 420,000 solid sa'yo na yan mga chong. Solid sa'yo yan, walang tax. So mga chong, ito yung tinatawag na power of compounding. Tingnan mo, sa initial investment mo ng 150, naging 400,000 plus dollars. Yun yung tinatawag na power of compounding. Yung sinasabi ni Einstein na 8th wonder of the world. Pero isipin mo mga chong, Roth IRA lang yan. Pero what if 401k, 403b? Ang max nun is around 20,000 plus a year, di ba? Pero yun nga lang, may tax yun. So, malaki din ang mawawala. Okay na, nagkakaintindihan pa ba tayo mga chong? Hindi pa ba kayo kinukuha ng liwanag? Kasi meron pa tayong dalawa. Okay? Sa mga chong, nakalimutan ko pala sabihin, pahabol lang. For Roth IRA, merong income requirement yan. So, $150,000 below ang requirement para makapag-open ka ng ganyang account. And for married filing for single pala yun, for married filing jointly naman is below $240,000. So kung ang income mo sobra-sobrang dyan guys, hindi ka na nila papayagan mag-open ng traditional IRA. Siyempre, ginawa nila ng paraan yan. Ang dami mo nang pera, ang yaman mo na, gusto mo paldo-paldo ka pa. Give chance to others naman mga chong, di ba? So, yan ang requirement para makapag-open ng Roth IRA. And, baka naririnig nyo mga chong, meron din tayong tinatawag na backdoor Roth IRA. Ano na naman itong backdoor Roth IRA na to, no? Mga chong, sa madaling salita, backdoor Roth IRA, hindi to separate account kung hindi isa tong two-step strategy. No? Para kanino ba to? Para to sa mga mayayaman na hindi na makapag-open ng Roth IRA pero gusto pang yumaman. So, anong strategy to? Para kanino? So, kung ang income mo is around $150,000 single, or more than $240,000 for married filing jointly. Kasi nga, gusto mo pang marami ka pang pera. So, ang gagawin nila dito, guys, kaya tinawag na backdoor strategy, yung mag-open sila ng traditional IRA, tapos yung traditional IRA na yun, gagawin nilang Roth IRA. Hindi na tayo magpapaka-specific dyan mga chong kasi wala pa tayo dyan. Tsaka na lang akong gagawa ng video pag nandyan na yung pagpumasok na sa ganyan yung sweldo. So, yan lang mga chong. Huwag nyo na masyadong isipin yan. Majority sa atin hindi pwede sa ganyan, no? So, proceed na tayo sa next, traditional IRA. So, mga chong, traditional IRA, simpleng-simple lang yan. May pagkakahawig yan sa 401k, 403b, and sa Roth IRA. So, 401k, 403b, alam natin na si employer ang nagde-decide kung saang ilalagay na stock ang ating retirement fund. And matatax lang tayo kapag i-withdraw na natin on retirement. Okay? Malinaw? For Roth IRA, tayo naman ang nagde-decide kung saang stock natin ilalagay. Pero lahat ng earnings niyan is tax-free upon retirement. For traditional IRA naman, tayo ang nagde-decide kung saang stock natin ilalagay, pero ang tax niyan is upon withdrawal or upon our retirement.
So ang tanong, Kuya Jerps, ang dami man lalagay ng pera, wala na akong matitira, bibili pa ako ng sasakyan. Mga chong, guide, kung naglalagay ka na sa 401k, 403b and Roth, pwede mo nang wag lagyan ang traditional IRA. Wag na, hindi na kailangan. Mga chong, health savings account, ito na yung pinakahuli. So lahat ng diniscuss natin kanina, kung ikukumpara mo sa HSA, walang-wala yon. Health savings account ang tinatawag na triple tax advantage account. Pero mga chong, ang problema sa HSA, very, very strict ang requirement nito. Kailangan mong i-check sa employer mo kung ano yung requirements nila. And majority sa atin, hindi na to kailangan. So mga chong, i-discuss ko lang, baka naman kasi applicable sa'yo. Tingnan natin. So mga chong, unang-unang requirement ng HSA is kailangan yung insurance mo is pasok sa HSA. Kung ang health insurance mo sa employer mo ay hindi pasok sa high deductible health plan, hindi pwede. Meron silang specific health plan para dito, para makapag-open ka ng account na yon. And that is the first requirement. Pasensya na rin mga chong, hindi talaga ako familiar sa HSA, no? Kahit anong research ko talagang hindi ko masyado magets, masyado. Pero sa madaling salita, health savings account. Ito yung account na magagamit mo for your medical expenses and pwede rin siyang mag-act as your retirement account. Yun lang mga chong. So, for this video, hindi ko na siya itatakil. Hindi na ako magpapaka-specific. Focus lang talaga ako dun sa Roth IRA and 403b. And kung gusto mo talaga ng HSA, tignan mo muna, first requirement talaga kung pasok ba yung health plan ng employer mo doon sa HSA and tsaka mo kumalikan. Okay? Pag-usapan naman natin ngayon yung mga penalty since alam na natin na ang retirement age dito sa Amerika is 59 and a half years old. And at that age, pwede na natin palang ma-access yung funds ng ating retirement. Pero what if hindi pa ako 59 and a half pero gusto ko nang i-access yung pera? Dito napapasok yung mga penalty and i-discuss natin yan isa-isa. So mga chong, tignan natin 401k and 403b. Ang sabi dito, kapag nag-withdraw ka daw nang wala ka pang 59 and a half years old, meron kang 10% early withdrawal penalty from IRS plus ordinary income tax. Anak ng tipakalong, pera ko na yan, kukunan nyo pa. Oo mga chong, pati yung principal na nilagay mo apektado dito. So gawa natin to ng example para malinaw. $50,000, $100,000, and $300,000. I-assume natin na ito yung pera na nasa retirement mo and gusto mo daw mag-withdraw ng $20,000. Hindi ko alam kung saan mo gagastusin yung 20,000, pero i-compute na natin. So, ang sabi dito sa table na to, no, kapag kumuha ka daw ng 20,000, actually pare-parehas lang yung net na marireceive natin. Guys, 20,000 ang gusto mong kunin, pero ang net na lang na marireceive mo is an estimated amount of $13,600. Pero may notification dito mga chong. Hindi pa daw kasama dyan sa $13,600 yung state tax. At kung ano-ano pang tax na ibabato sa'yo ni Uncle Sam. Talagang parurusahan ka mga chong kung gusto mong mag-withdraw sa sarili mong pera. Di ba nakakabaliw isipin, pera ko na nga yan, bakit sobra-sobra nyo pang kukunin? Pero wag ka mag-alala mga chong. Hindi naman sila ganong kagarapal para hawakan yung pera natin. Meron tayong tinatawag na loan, tol. Utang. Pwede nating utangin yung pera natin. Pera mo na nga, uutangin mo pa. Oo, chong. Tignan natin, paano ba tong loan? Paano ba to nag-work? So, ito na nga mga chong, kailangan mo na mag-loan. Merong emergency na nangyari. And yung pera mo sa retirement, for example, is $50,000. Kailangan mo daw mag-withdraw ng 20,000. Hindi ko alam kung saan magagamitin yung 20,000. Pero, alimbawa, emergency rhinoplasty. Hindi ko alam kung emergency yan, pero kailangan. Kailangan mo ng pera. So, for this one, ang example natin mga chong, for 5 years,
ang total na interest na babayaran natin is $3,000. So, ang downside nun, yung retirement mo ng 50,000, babawasan ng 20,000 to a total of 30,000 na lang yung nasa retirement mo. And yun na lang yung mag-grow within 5 years. Yung 30,000 na natitira instead of 50. Pero mga chong, meron din yung problema. Merong mga requirement sa pagbabayad ng interest na yan. So nakalagay dito mga chong, no? Pag umalis ka daw sa trabaho mo or hindi ka nagbayad ng matino, meron pang 10% na idadagdag plus additional ordinary income tax. So, yun ang very downside. Kaya mga chong, isip-isipin nyo rin kung magkaano yung ilalagay natin sa ating retirement. Kaya nga importante, very important yung emergency fund bago mag-invest kung saan-saan. Sa mga chong, proceed naman tayo sa Roth IRA. No? Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, napakagandang account ng Roth IRA. Bakit? So for example, ang total contribution daw natin is 50,000 and ang amount na niya ngayon is 80,000. Nag-gain na yung 50,000 natin, naging 80,000. Pero kailangan nga natin ng pamparhinoplasty, nag-withdraw daw tayo ng 20,000. Mga chong, buong 20,000 sa atin yan, walang tax, walang kuda-kuda, pera natin yan, sa atin yan 100%. Ito yung sinasabi ko na yung principal na amount, yun yung pwede nating makuha ng walang tax. So, for example, sige, sabihin natin, kumuha ko ng 50K. Guys, buong buo 50K sa akin yan kasi yan yung pera na i-contribute ko. Pero what if gusto ko pa mag-withdraw ng more than 50,000? Gusto ko nang galawin yung interest. Doon na papasok, guys, yung penalty. Kaya nga, mga chong, tinatawag yung Roth IRA as a backup emergency fund. Sa mga chong, sa madaling salita sa Roth IRA, yung earnings lang natin ang may penalty and yung contribution natin is 100% safe na anytime pwede nating kunin without penalty. So una mga chong, tanungin muna natin yung sarili natin, no? Yung employer ko ba ay nagmamatch o hindi? So kung ang sagot mo dyan ay yung employer ko ay hindi nagmamatch, guys, ang unahin mo is yung Roth IRA mo. Isagad mo muna yan ng 7 or 7,500 a year bago mo ikaw mag-proceed sa 401k or 403b. So kung ang sagot mo ay ang employer ko ay nagmamatch, syempre guys, unahin natin yung 401k or 403b natin. Kasi nga, free money mga chong. Employer matching. Yan yung free money and yan yung syempre kailangan natin i-prioritize. Tsaka tayo maglagay sa Roth IRA. So yun lang mga chong, simpleng explanation. Sana maintindihan nyo. Pero di pa tayo tapos, gagawa pa tayo ng example. Kasi mga chong, baka sabihin nyo, Kuya Jerps, yung kinikita ko talagang sakto lang no? Di ko kaya yung 7,000. Di ko kaya yung 23,000, 24,500 a year. Mga chong, di ko naman sinabing isagad mo Yan lang yung maximum contribution. Pero syempre mga chong, kung hindi natin kayang i-max, hindi natin gagawin yan. So ngayon mga chong, ang gagawin nating example. So nag-start ka daw 2026 and ang kaya mo lang daw i-contribute is $50 a month. 50. So for every cut-off, $25 yan kung bi-weekly ka. Or a total of $600 annually. Yan lang daw yung kaya mong itabi. O sige na. Tignan natin kung magkano yung pwede mong kitain. Starting natin 2026. Sa mga chong, self-explanatory sa table, in 2040, ang total contribution natin is 8,400. Pero yung pera natin pwede maging 14,500. Guys, 7% lang yung gagamitin nating growth dito Kasi conservative itong pagko-compute natin, pero tandaan mo, sa past performances, pwedeng 10, 15, 20 or more pa yung growth niya annually. So sabihin natin, sige, hindi mo ginalaw, 2,050. Guys, 50 ka pa rin, talagang matindi ka sa 50 a month. Mga chong, yung 14,400 na total contribution mo in 24 years,
naging $36,000 na. Guys, example, Roth lang to, example. So, kita mo mga chong, halos more than na doble na yung pera mo, tax-free, no? So, siguro pag retire mo, bili ka agad ng kotse. Pero yun nga mga chong, syempre hindi mo naman gagamitin yun. Pero what if, no? Doblehin natin yung contribution. Tignan natin kung gaano kalaki yung difference. Medyo nagka-extra money ka daw, yung 50 mo, ginawa mo ng $100 a month. So mga chong, ang laki ng diferensya. Kung $100 a month ka, in 14 years, 2040, total contribution mo, 16,800. Tapos, ang value niya at 7%, magiging $29,000. Ang laki. Halos doble na yan, in 14 years lang yan mga chong. Pero what if uli? Wag natin galawin, 2050, 24 years. Mga chong, halos triple na. Total contribution, $28,800. Pero yung estimated value niya is $72,000. Guys, considering 100 lang daw yung nilalagay natin every month. Tapos mga chong, 7%. Pero syempre, in reality mga chong, mas malaki pa yan sa 7%. So, isipin mo na lang mga chong, kapag retire mo, kung magkano yung maa-accumulate mong wealth, kung ngayon pa lang kayang-kaya mo nang i-max yung mga retirement fund mo na yan. So mga chong, in reality lang medyo nagkaka-idea ka na, magkano ba tong $100 a month? Mga chong, $3.33 a day lang yan. No? Parang, wag ka lang kumain ng 2 beses sa labas sa isang buwan o 3 beses. Meron ka lang nasa-save for your retirement. So mga chong, for example, 2026 and meron tayong 28 payouts in 1 year or annually. Para ma-max natin yung Roth IRA only, kailangan natin mag-contribute at least $260 per cut-off. Mga chong, konting sakripisyo para sa future. Kaya natin yan mga chong. And tandaan mga chong, hindi natin kailangan i-max yan. Kung kaya lang natin. Syempre, iba-iba tayo ng estado sa buhay. May mga pinaglalaanan pa tayo ng pera. Mga padala, mga kung ano-ano pa, mga chong. Pero syempre, huwag niyong kalimutan. Kailangan may naitatabi rin tayo para sa sarili natin. So mga chong, may nagsabi sa akin na kapag yung employer mo daw ay nabankrupt o nabangkarote, yung earnings mo daw sa 401k, 403b or yung matching ay mawawala na. Pati yun, tangay-tangay daw nila. Mga chong, una pa lang sasabihin ko sa inyo, that is not true. Retirement money natin is separate from the company money. Yung retirement stocks natin is separate from the company stocks, no? May batas po dyan. And mga chong, kapag vested na yung pera mo, 100% vested, sayong-sayo na po yan kahit anong mangyari. So question, anong mga situation ang pwede na malus ko yung pera ko sa 401k and 403b? Unang-una mga chong, kung ang stock market ay bumagsak, wala na tayong magagawa dyan. Lahat yan apektado. Pati yung retirement fund natin babagsak yan. So sana mag-recover if ever man na merong mangyari uli na market crash tulad ng 2022. And pangalawa, kung yung 401k and 403b mo ay 100% heavily invested sa stock ng company. At kung yung company na yun ay bumagsak, syempre dalan-dala na rin yung pera mo. Pangatlo mga chong, yung mga excessive fees. Pero very rarely naman mangyari yun kasi usually yung interest natin is nako-cover niya yung mga fees, no? Kasi mga chong, yung 401k and 403b, hindi yan libre. Hindi pwedeng kuha lang tayo ng pera sa interest. May mga sinisingil din yung mga company niyan sa ating na or earn na interest. So ito na mga chong, gumawa na lang ako ng listahan, no, na important clarifications para hindi kayo matakot mag-invest. So kung anong makikita nyo dito, ayan na. What can make you lose money? Market crashes, yan yung wala na tayong magagawa. Poor investment choices, kung saan ka naglalagay ng stocks mo, hindi ka nakinig kay Kuya Jerps. Over concentration in a single stock. Guys, after a while, kailangan na rin natin mag-diversify. Don't put all your eggs in one basket. Pero wala pa tayo dyan kasi starting pa lang tayo.
Huling-huli, panic selling. Guys, stocks yan. Hindi tayo nagtitrading dito, retirement tayo. Hindi yung porket tumaas, ibebenta na natin. No? Hindi ganun. Huwag nating gagalawin yan. Retirement fund nga yan. Safety tayo dito, chong. Safety lang tayo. So mga chong, tandaan nyo, word of the day. Safety lang tayo. Hindi tayo nagtitrade ng Bitcoin dito. Bili lang tayo ng bili ng stocks. Hindi tayo magbebenta. Okay? So what will not make you lose money? Employer bankruptcy, fidelity bankruptcy. Kung mabankrupt lang yan mga chong, pero wag naman sana. Safety pa rin ang pera natin. Kahit magpalit ka ng trabaho, 401k yung ino-offer ngayon, paglipat mo 403b doon, ayos lang yun. Meron kang mga choices na pwede mong gawin sa retirement mo. Malinaw ba tayo doon mga chong? Huwag gagalawin na ang pera natin, hindi tayo nagbi-Bitcoin dito. And mga chong, example, oras mo na ng retirement, eto na, panghuli na, no? Okay mga chong, ito na ang icing sa ating video, no? Huling-huling part ng video. Si Kuya Jerps ay magre-retire na daw. 59 and a half years old na daw siya. Nasa retirement age na daw siya. At ang pera niya sa kanyang retirement total combined, $500,000. Okay, paano ang gagawin natin? Okay mga chong, hindi porket may 500k ka dyan at sa age ng retirement mo, withdrawin mo na lahat. Chong, hindi ganun. So guys, example lang 59 and a half na raw si Kuya Jerps and gusto niya mag-retire. So meron siyang 500k sa account niya. Ang gusto lang niya is swelduhan yung sarili niya ng at least $80,000 a year. So, ang mangyayari mga chong, yung $80,000 from 401k and 403b, papasok yan doon sa income tax kung saan applicable yung $80,000. So, mga chong, yung remaining na 420k, mag-earn pa rin yan ng interest. Ang sarap ng buhay mo, no? Sinusweldohan mo na yung sarili mo and nag-earn pa rin ng interest yung remaining money mo. Pero mga chong, no? Kung 59 and a half years old ka na and nasa retirement age ka na, maa-access mo ba yung pera mo? Halimbawa, ayaw mo pa mag-retire? Halimbawa, feeling mo, ang lakas mo pa, ayaw pa mag-retire. Pwede ko na bang magalaw yung retirement money ko? Mga chong, ang sagot, pwedeng-pwede na. Pero depende, mga chong. Sa mga chong, ang mangyayari dyan, kung nasa same employer ka pa rin, malamang sa malamang, hindi sila papayag na galawin mo yung retirement fund mo habang nagtatrabaho ka pa sa kanila. So guys, ang technique dyan, lilipat ka ng employer, no? Magre-resign ka, lipat ka ng employer, hopefully matanggap ka pa sa ibang work, and 100% pwede mo nang ma-access yung retirement funds mo without penalties, no? Kasi nga sa age na yon, ayaw mo pa mag-retire, gusto mo pa mag-work. Pero mga chong, buhay mo na ikaw nagtatrabaho. Ang goal natin mag-retire ng maaga habang malakas pa tayo and pakinabangan yung fruits of our labor. Mga chong, in reality lang, hindi ako magiging judgmental mga chong. Pag-usapan lang natin. Makikita nyo mga chong at the age of, dito sa States, 70, 75, 80. Yung iba sa kanila nag-work pa. Tanungin mo bakit pa kaya to si nanay o si tatay nagtatrabaho pa. Guys, tuloy-tuloy lang kasi yung bills dito. Malamang sa malamang yung bahay nila or yung ibang bagay sa buhay nila ay hindi pa fully paid. And walang naitabi for retirement, no? Mga chong, kaya nga tayo nandito para i-discuss at early age, no? Kailangan maging prepared na tayo. And ayun lang mga chong, may i-share lang ako. May nakausap akong Pilipino dito sa US. 30 years na siya, 30. Nandito siya guys, 20 years old. Ang sabi niya sa akin, Kuya Jerps, alam mo ba ngayon lang ako nag-i-start ng aking retirement? Sabi ko, sir, bakit? Diba kailangan yan? Ang sabi niya kasi, chong, nung panahon na yun, hindi pa sila pamilyar kung ano ba yung mga yan. And ngayon, nagka-catch up siya sa contribution as much as possible, sinasagad niya. Ang sabi niya sa akin, ilang taong ka na? Sabi ko, ganito.
Sabi niya, ituloy-tuloy mo lang yan kasi yan yung isa kong pagkakamali. Hindi ako nakapag-start nung bata pa ako. So ayun mga chong, marami tayong matututunan sa mga tao na mas nauna sa atin. And hopefully, marami kang natutunan sa video ni Kuya Jerps. And goal natin for 2026, 1K subscribers para ma-monetize na si Kuya Jerps. Aruy! So yun lang mga chong, sana nagustuhan niyo yung video na to. Marami kayong natutunan. Alam ko, marami pa akong na-miss. And aaralin pa natin yan. Ay mga chong, teka lang. Bago pala natin isara yung video, may isi-share pala ako. Baka naman kasi sabihin nyo, salita ako ng salita dito. Kuya Jerps, magkano ba yung kinontribute mo? Nung New Year kasi mga chong, nangako ako na for every year gagawa ako ng video for my retirement, no, yung retirement account ko, and i-update ko kayo mga viewers sa inyo. I-update ko kayo kung magkano yung kinita and etc. etc. So ipapakita ko na sa inyo mga chong, 3, 2, 1, ito na ang contribution ni Kuya Jerp sa pagstay niya sa US for 1.5 year. Boom! Ayan mga chong, kasi for the first quarter, dumating ako dito June 2024 and hindi ko pa alam yan. Kaya tigta 10, 20, 20 lang yung nilagay ko. So meron nagturo sa akin kung paano ba yan ginagawa. And for 2025 mga chong, sinagad na natin. So yan, abangan nyo yung video ko uli next year kung magkano na yung kinita ng ating retirement. And hopefully mga chong, marami kayong natutunan kasi tuloy-tuloy lang ang knowledge natin. So ayun lang mga chong, see you on my next video and just like and subscribe.